Minamahal, tayo po lahat ay minsan na pang tumayo, minamahal, bilang pagbigay galang po natin sa banal na salita ng ating mahal na Panginoong Hesus na siyang ating buhay at kalakasan sa paglilingkod sa ating mahal na Panginoong si Kristo. At minsan na pang aking pong binibigay ang buong pagkakataon sa ating beloved ordained preacher, beloved Kuya Andy Binias. Praise the Lord. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. God bless you, ating beloved Richard Juabad. Everybody say, praise the Lord. Taas yung kamay, tayo po'y dumalangin. Upo na kilang Diyos, Panginoon, maraming salamat. Dagilang mga taong, galap mo sa amin sa araw na to na kami po'y nakapagsamba. Kami po'y nakapagburi sa iyo at kami po'y nakapagpasalamat sa iyo. Thank you so much, Lord, for the great success and victory and triumph of the service, Lord. From the start until now, salamat sa presensya mo. Sinamahan mo kami, pala pa hindi mo kami binibigo. Ang aming mga pagpupuri, nagarating sa trono ng bayas, kalangitan, just because of the first leading prayer of our dearly beloved noble evangelist, Willis Almeida and time prophet, Lord, of the loving God. Salamat sa iyong habag langisan mo, bang lingkod mo. Wala ka sa akin, wala akong magawa, ikaw namin karunungan, kalaman ko. Anoint me, Lord. I say, Father, oh God, I can do anything without you, Lord. Open the mind, understanding, the breath, and dim the gospel. By sitting us out, hindrances right now, Lord. In Jesus' name, amen. Praise the Lord. Everybody say, praise the Lord. Kabli sa tuling kuranan, upuan mga minamahal. So, first of all, the highest praise, glory, honor, thanksgiving, and majesty, only to our loving God, our dearest Savior, and I give double honor and respect to our dearly beloved noble evangelist, Willis Almeida, the end-time prophet of our loving God, and we always remember and cherish the blessed memories and precious teaching of our beloved stand pastor, Nico Almeida, and all beloved children, the whole blessed Almeida family. And I greet also my beloved wife, my children, my co-workers, my co-present to all of you, my dearest brothers, sisters, rights, at sa lahat natin mga webcast viewer na nanonood sa buong daigdig. Maraming salamat po. Palakpakan po natin ang Panginoon. At sa ating mga kapatid nga galing pa sa ibang mga lugar, salamat sa Panginoon. Nagkaisa po tayo at pinagpala tayo ng Panginoon. Damag-dama po natin yung matamis na presensya ng ating mahal na Panginoon. Everybody say, praise the Lord. Ngayon sa araw na ito, mga minamahal, di tayo magtagal, the Holy Supper ngayon. Pag-aralan po natin, mga minamahal, the four truths about God's provision. Ang apat na katotohanan may tungkol po sa provision na galing sa ating Diyos. Amen? Provision. What is provision in the Bible? Provision means the providing or supplying or something, especially of food or other necessities. Yan pong gitong na provision. Yung pag-supply, pag-provide, pag-supply ng lahat ng bagay, especially sa pagkain at sa iba pa mga pangailangan o other necessities. Yan pong itawag na provision. So pag-aralan natin sa araw ito, the four truths about God's provision. Everybody say, praise the Lord. Malito nakalagay, when you put your faith in Christ, kung ito ibigay na tayo ng ating paniniwala sa ating mahal na Panginoon, God commissions Himself to protect, provide, and care for you. Kagustuhan ng Panginoon sa Kanyang sarili na tayo protektahan. Amen? At i-provide at alagaan tayo ng ating mahal na Panginoon. So, God always provides for His children through open. It is not in the way we expect or hope. Ang Panginoon, palagi siya nagpo-provide, nagsusupply, nagpupuno ng pangailangan ng mga anak. Amen? Hindi po palagi na itong ating in-expect. Mas mahigit pa ang ibibigay ng Diyos sa ating in-expect at ating inasahan ng mga pagpapala. Dahil pangako po ng Diyos yan. Nga siya po palagi magsusupply, magpupuno ng pangailangan ng bawat anak niya. Palakpakan po natin Diyos. Kaya hindi pag-ibasa, Philippians chapter 4, verse 19. Basahin natin. Libro sa mga taga-Pilipos, Kapitulo 4, versikulo 19. Ug ang tanan ninyong kinanglanon, igahatag kaninyo sa akong Dios, sumala sa iyang mga
mga bahandi sa himaya diha kang Kristo Jesus. Amen. Tagalog. Filipos 4:19. At pupunan ng aking Diyos ang bawat kailanganin ayon sa kanyang mga kayamanan na kalwalhatian kay Kristo Jesus. Palakpakan mo natin, Diyos. At pupunuan ng ating Diyos ang bawat kailangan ninyo ayon sa kanyang mga kayamanan sa kalwalhatian kay Kristo Jesus. Ang ibig sabihin, ang Panginoon ay napakayaman. Alam natin nga ang Diyos ay wala ng pinakasubra pang mahigit sa kanyang kayamanan. Amen ba? Siyang gumawa ng langit, ang lupa, lahat ng lupa sa dito, alam niya. Lahat na ginto, pilak, lahat ng mga costly arrays, lahat ng mga minerals, ginawa ng Diyos. Kaya siyang lumikha ng langit o lupa. So kung mga pinaka-milyonaryo sa lupa, trillion, ano parang ito na trillion, billionaires, wala na iba kundi ang Diyos natin sa langit. Amen. Naniwala ba kayo ng Diyos natin ay makapangyarihan? Alam natin na liwala tayong lahat, mga minamahal. Kaya minsan ang Kristiyano naniwala tayo na ang Diyos natin makapangyarihan. Kaya niya isupply ang lahat nating pangailangan kung minsan hindi mawala sa ating yung pag-alinlangan. Pag dumating na gani yung in times ya tayo nasa difficulties, hardship in life, trial sa buhay natin, parang minsan makalimutan natin na may Diyos makapangyarihan. Amen ba? Amen. Ang pangako ng Diyos permanente. That my God shall supply all our needs according to His riches in glory by our Lord Jesus Christ. Ang kayamanan na nagmumula sa Diyos at sa ating mahal na Panginoon Kristo. Kung naniwala tayo ng Diyos na nananahan sa puso natin, wala po, di tayo maghirap. Ngayon, bakit may Kristiyano naghihirap? Bakit may Kristiyano naghirap? So, hindi po natin masisi ang Diyos. Sa atin po ang problema kung bakit tayo naghirap. Amen? Dahil bakit? Hindi tayo nagbibigay. Amen ba? Kaya sabi niya, give and shall be given unto you. Magbigay ka at ikay bibigyan. Paano Diyos magbigay? Grabe, takal na mabuti. Siksik, liglig, umaapaw, ibigay ng Diyos sa iyong kandungan. At sa gaano kalaki ang iyong sukat na iyong binibigay, sukatin ng Diyos, ibigay sa iyo lahat ng iyong pangailangan. So, ibig sabihin, wala pong kasalanan Diyos kung bakit tayo naghirap minsan. Ang Kristiyano ang mayroong kasalanan. Bakit po? Hindi po tayo nagbibigay ng maayos sa gawain ng Diyos. Lilimitahan natin ang kapangyarihan ng Panginoon. Just because of our needs, lamang nilimitahan natin ang provision ng ating Panginoon. How He provide and supply our needs every day of our life. Lahat ng mga pangailangan, necessities, kaya i-supply ng ating malapay. Dahil pangako ng Diyos yan. Nga siya po magpupuno palagi ng lahat nating mga pangailangan sa buhay. Amen ba? So, ang ibig sabihin, walang Kristiyanong maghirap. Walang Kristiyanong magutom. Lahat ng Kristiyano abundansya at lang Kristiyano ay mga mayayaman. Palakpakan po natin, Diyos. Kaya hindi totoo na naghirap tayo. Hindi totoo na wala tayong pera. Hindi po totoo yan. Lahat tayo pinagpapala. Lahat tayo pinayaman na ng Diyos. So noon pang panahon, pinayaman na tayo. Pinagpapala na tayo ng ating malapit. Huwag mo sabihin naghirap ka. Then may pangako ang Diyos. But my God shall supply all your needs according to His riches in glory by Christ Jesus. So kung naghirap tayo, you better search your heart. I-search natin yung puso natin at ang buhay. Bakit ako naghirap, Lord? Bakit ako naglisod yun sa buhay? Ano ba nangyari sa akin? May pangako ka naman. So you better search you out. I-search mo yung puso mo. Isa-isa. Since you meet the Lord until now. Baka nagkulang ka.
Nagkulang ka sa pagdalo, nagkulang ka sa pagsamba, nagkulang ka sa kabanalan, nagkulang ka sa pagpupuri, nagkulang sa pangaral ebanghelyo, nagkulang, maraming pagkukulang natin. Baka higit sa nagkulang ako sa pagbibigay, nagkulang ako, hallelujah, sa pagpupuri sa ating mahal na Panginoon. Kasi yung mga pagkukulang, ang tawag yan, shortcomings. Pag marami tayong mga pagkukulang, mga minimal, kung minsan hindi ibuhos ng Diyos kumplito ang iyang grasya at biyaya. Bakit po? Mayroon kasing kalaban. Yung kaaway, akyat baba sa langit yan. Lord, yung anak mo, pagpalain mo yan, magnanako yan eh. Hindi nagbibigay yan, Lord. Hindi nagpupuri yan, hindi na naman nangangaral yan eh. Sa tahanan, walang kabanalan. So ang Panginoon, ay righteous siya nga Diyos, holy, hindi niya pwede itolerate ang anak niya nagkakasala. Because God is serious about sin. Amen. Si Job, inakyat ni Satanas ang Panginoon sa langit because of Job. The trials, hardship, difficulties dumating kay Job. Ang Panginoon ay confident. Grabe ang paniwala niya, panatag ang loob, na ibigay niya si Job sa kay Satanas, sa pag-aaway. Sige! Sabi ni Satanas, Lord, ibigay mo sa akin yung lingkod mo, so hampakin ko yan. Kung hindi ka pa yan sisihin. Baka limurahin ka yan. Sabi ng Panginoon, sige, gawin mo lahat. Si Job, napakayaman na tao sa bansang Uz. Wala nang makadaig, napakayaman. Siyang pinakamayaman sa lugar na yan. Ngunit hiniram siya ng kaaway sa Diyos. Sige, gawin mo. Ngunit isang bagay lang. Huwag mong kitlin ang kanyang buhay. Di ang Diyos lamang ang may-ari ng ating buhay at siya lang nagbibigay ng ating buhay. Kahit anong gawin ng kaaway, lampasuhin tayo, baliktarin tayo. Hallelujah, wala siyang karapatan kunin ang buhay natin. Bakit? Hindi siya nagbigay ng buhay natin. Ang nagbigay ng buhay natin, ang walang iba, ang ating mahal na Panginoon. He is our life and is our life giver. Hindi siya. Ginawa na nan. Pinatay ang mga anak ng mga napakaganda. Sinunog yung mga palayan, mga kahayupan, walang natira kay Job, pati tahanan. Naginusara ng isan lang si Job sa puno ng kahoy, linagyan pa ng bukol, mga balls na inuuod. Si Job sa puno lang ng kahoy, still, patuloy pa rin, nagpupuri, nagluwalhati, nagpapasalamat sa ating Panginoon. Dahil alam ni Job na ang Diyos ang nagmumula ng lahat na provision, nagmumula sa grasya bapala ay ang ating mahal na Panginoon. Hindi natakot siya mawalaan ng lahat ng bagay na material sa lupa dahil alam ng ating Panginoon, kayang kaya ibalik ng Diyos sa Kanya pagdating ng panahon. Dahil ang Panginoon lamang ang may karapatan aalis at kukuha at siya rin may karapatan magbigay at magsuli sa atin. Amen ba? Amen. Dahil meron ng plano ang Diyos sa buhay natin. To taste our faith, to taste our sincerity, to taste our faithfulness, our obedience to our loving God. Kung gaano tayo katapat, sincero, sumusunod sa Kanya, at how we faithful to our loving God. Gaano kalaki yung panampalataya natin, hindi sa atras, kahit umang klaseng pagsubok dating sa buhay. Yun pong tinitingnan ng Diyos sa bawat Kristiyano. Nga walang reklamo, walang bagutbot, walang bagulbol, walang complain, walang sukit-sukit, walang bagulbol. Wala, lahat. Patuloy, nagpapasalamat, nagawagayway ng kamay, nagpupuri sa Diyos, sumasamba pa rin kahit anong nangyari sa buhay, they never complain, they never ask God, why, Lord, why? Ano nangyari sa buhay ko? Ngunit sila patuloy nagpupuri sa Diyos. Yan ang gusto ng ating Panginoon sa bawat Kristiyano. Kaya natuwa ang Panginoon kayo, pinagmamalaki ng Panginoon si Job sa kaaway. Gawin mo lahat! Anong nangyari? Kahit yung mga uod, nahuhulog, lumalabas sa kanyang mga buho, mga bukol, pinupulot pa ni Job, binabalik. O Lord, uod, huwag kang lumabas yan. Wala kang karapatan lumabas sa bukol na binigyan Diyos sa akin. Balik, pinupulot pa eh. Ang Panginoon lang may karapatan aalis sa iyo sa aking katawan. Sumurindi ng kaaway, umakyat balik sa langit.
Lord, nakita kong katapatan, sinseridad, pagsunod panampalataya ng anak mong lingkod mong si Job. Hindi ko kaya. Ginawa ko ng lahat. Lastly, ang asawa niya pinuntan siya, hoy, siraulo ka na home. Buang ka na home. Puri ka pa rin ka puri. Taas ka ng kamay. Pasalamat ka pa rin sa Diyos nung yun ang ginawa sa buhay mo. Anong sabi ni Job? Hoy, babae, hangal. Marunong ka lang pala magpuri, sumamba, magpasalamat sa Panginoon sa mga magandang bagay na tinanggap natin sa Kanya. Ngayon, ganitong sitwasyon, hallelujah, talikuran mo na ba ang Panginoon? Hindi ka na ba marunong puri sa Kanya? Bahala ka sa buhay mo kung wala ka sa akin. Ako manatili ko sa Diyos. Paglingkuran ko siya. Dahil alam ko pagdating ng araw, ang nawala sa akin, ibalik ng ating Panginoon. Nagkamali ba si Job? Hindi po nagkamali. Dahil may parampalatayang malaki si Job sa Diyos. After the trials, hallelujah, natapos, lahat binalik ng Panginoon at higit pa sa una niyang kayamanan. Yan po ang Diyos. How He provide and supply all our needs. Dahil sa ang Panginoon, napakayaman niya. Mawalaan man tayo ng kayamanan sa lupa. Pero yung nawala na kayamanan, hindi po yung katumbas sa kayamanan ng ating mahal na Panginoon. Na kayang ibalik sa atin more than that. That we cannot outgive God. Hindi natin malabuan ang Diyos malampasan sa pagbibigay. Hindi natin siya malampasan. Amen? Amen? Totoo ang provision, pag-supply, pag-provide ng Diyos sa ating buhay. Palakpakan po natin Diyos. Huwag natin palagi isipin, trials, mahirap, ganito palagi. Huwag. Ang totoong Kristiyano, na yung naniniwala sa Diyos, ang pagtingin niya ay, ang Diyos ay napakalaking Diyos at makapangyarihan. Wala sa bibig niyang reklamo. Wala sa isipan niyang panghihina. Wala sa isipan niyang sumurinder at hintos paglingkod sa Diyos. Patuloy, continuous ang iyang paglingkod sa kabila ng mga pagsubok dumating kahirapan sa buhay niya. Hallelujah. Patuloy siya. Bakit? Nalalaman niya at nakita niya, naniwala siya na sa unahan may pangako ang Diyos that my God shall supply all my needs according to His riches and glory by our Lord Jesus Christ. Palagpakan natin Diyos. God may provide differently than we expect. Ang Panginoon mag-provide, magpuno, iba-ibang klase, mahigit pa sa ating inaakala. Amen? Amen? God may provide differently than we expect. Minsan tayo, ay magbigay ko para palain ng bigyan. Hindi po. More than that we expect. Iba-ibang style ang Diyos, paano niya punuan ang bawat natin mga pangailangan. Amen ba? Everybody say, praise the Lord. Praise the Lord. Dito pakibasa, Brad. Psalms 37 verse 25. Libro sa Salmo, Kapitulo 37, versikulo 25. Nabata ako kaniadto ug karon ako tigulang na apan wala ako makakita sa mataro nga gibiyaan ni magpakalimos og tinapay og iyang kaliwat. Amen. Tagalog. Sa libro po ng awit, 37, versikulo 25. Ako'y naging bata at ngayoy matanda. Gayon may hindi ko nakita ang matuwid na pinabayaan na ang kanyang lahi man ay nagpapalimos ng tinapay. Palakpakan po natin Diyos. Ano sabi ni David? Sukad ako naging bata, hanggang ngayon tumanda na ako. Wala pa akong nakita na matuwid na pinabayaan ng ating Diyos. At ang iyang mga lahi, kamag-anak, pamilya, nagpakalimos, umihingi ng tinapay. Sabi ni David, ako ay naging bata at ngayon matanda na. Ngunit wala akong nakita na ang Diyos nagpabaya sa aming buhay.
Hindi wala akong natandaan ngayon mga righteous batuwid, gumagawa sa kalooban niya, pinabayaan, pinagutuman ng Diyos. Kahit kanyang mga kamag-anak, mga angkan, mga pamilya, pinagutuman ng Diyos. At nagpakalimos at humihingi ng mga tinapay sa kanto. Lahat sila pinakain ng ating mahal na Panginoon. Amen. Ang mga Israelita lumabas sa Ehipto. Sinubukan sila sa disyerto sa ilan. Nagutom, nauhaw sila. Mga minahal, grabing at challenges dumating sa buhay nila. Nagreklamo pa nga sila eh. Ngunit mga minamahal, hindi sila pinagutuman ng Diyos. Moses, gutom na kami. Sabi ni Moses, Lord, reklamo ang mga anak mo ng Israel, gutom na. Anong ginawa ng Diyos? Pinaulanan sila ng mana. Busog na busog sila sa mana galing sa langit. Nung gabi ng busoga, reklamo naman, Lord, Moses, nabilaukan kami sa mana, walang tubig. Panginoon, nagreklamo naman anak mo, wala daw tubig. Una muna, before tubig, gusto naman nila, nagsawa sa mana, gusto naman karne. Amen. Pinakain din sila ng Panginoon ng quail. Ano gani? Yung pugo. Pugo. Quail, mana, pugo. Pinakain sila ng karne. Nung nangabusog na, humingi naman ng tubig, si Moses bilang tao, sumurindir sa reklamo ng Israelita. Panginoon, nauhaw naman yung anak mo. Imbis ipatong niya lang yung kanyang tungkod, baston sa bato, tutulo yung tubig, hinampas ni Moses sa sobrang inis. Dahil mga reklamador ang mga Israelita. Alam mo kung minsan, pag palagi tayo nagreklamo sa Diyos, we are always complaining, asking, questioning sa ating Panginoon, alam mo, mapupuno rin ang Diyos minsan. Amin ba? Amin ba? Dahil pinakain ka na. Binigyan ka na ng mana, binigyan ka na ng lugaw, binigyan ka na ng pagkain, binigyan ka na ng McDonald's, binigyan ka na ng Jollibee, lahat, kumplito reklamo ka pa, lahat, gusto mo, kape naman, gusto mo naman, Starbucks na naman. Amen. Amen. Eh, siyempre, yung palagi mo hinihingan, magreklamo, magastos, magabrad. Si Moses, nagreklamo na dahil nainis na sa reklamo ng Israelita. Hinampas yung bato. Pero bibrant pa rin ng Diyos. Tumulo pa rin yung tubig. Dahil mahal ng Diyos ang kanyang mga anak. Pero si Moses, nagalit ang Diyos kay Moses. Mahirap pala pag nanguna ka. Amen. Amen. Sa'yo pa pala magalit ang Panginoon. Yung mga samang katawan niya, hindi pa magalit. Pakainin pa rin. Kaya mahirap ang buhay ng isang nanguna. Amen. Ikaw sumasalo ng lahat na problema ng iglesia. Minsan pag magkulang ka na sa prayer, kulang ka sa pasensya, mapuprobo ka na. Kaya minsan, ikaw na tuloy mabunturan ng galit ng ating mahal na Panginoon. Katulad kay Moses. Pero pinainom pa rin ng Diyos ang kanyang mga katao. Hindi sila pinabayaan ng provision ng Diyos palagi, mga minamahal. Palagi. Always, continuous, always. Palagi ang provision, pag-supply, pag-provide ng Diyos sa kanyang mga anak. Hindi tayo pabayaan ng ating Panginoon. Amen? Kaya ako minsan nagpasalamat dahil yung aking mga kapatid paragi nagkukomplain sa akin. Yung panganay namin, si Inday Bet, kasi retired teacher, may edad na rin eh. Marami naramdaman, 75 years old na. 17 years kasi yung gap namin. Yung kanyang anak na binti, kawawa, nag-alaga sa mama ko. Di ba nagsabi ko dati doon? Na parang nagreklamo na yung kapatid, hindi na namin kaya si nanay, ano magawin natin ito? Hirap na ko. Para kung baka mauna pa ako magkasakit. Saki ko mag-hard ng tao para magbantay. Kahit bayaran natin. Na hindi silbi kay nanay. Pero yung kapitbahay namin nagtsaga. Anak ng kapatiran. Palagi doon sa bahay. Yung nag-aalaga, tumutulong ng blessing. Ngayon, nung last lang Tuesday dito, fasting kami, nagpupuri ako ng paawit ng mga 4 o'clock. Panay-text yung pamangkin ko, panay-tawag, hindi ko napansin kaya nagpupuri tayo eh. Panay-text. Tito, si Lula,
ayaw na kumain. Ayaw tanggapin yung pagkain. Ginibulaiser, ginapausukan. Kaya hindi, agaw hininga na. Tapos pag tikso ulit, sabi ko, maghanap ka ng oxygen. Sabi ng doktor, Tito, dalhin sa ospital si Lula. Kaya hindi pwede hindi admit. Pero swab test ko, wag na. Huwag nga dalhin si Lula mo sa ospital. Bayaan mo, bahala ng Panginoon dyan. Sabi ko, maya-maya, opo. Yung mag-alkila ka na ng oxygen. Sabi niya, 9,000, bahala na. Kaya nagpupuri ako. Maya-maya pagkatapos solim, tumayo ako, binigay ko yung microphone. Tumawag ulit pamangkin ko, mga 40 siguro. Ito, akala ko, ang balita okay na. Ito, anong problema? Umiyak na, magulhol na. Si Lula, wala na. Sabi ko, salamat. Lalo umiyak yung pamangkin ko. Sabi niya, Tito, bakit nagpasalamat ka? Hindi ka malang nalungkot, umiyak. Sabi ko, ang kamatayan ng Kristiyano ng katuwaan, kasiyahan, hindi po kalungkutan. Tumahimik sa silak. Sabi ko, sapat na ang edad ni nanay, 93 years old, nga dapat siya magpahinga. At kayo rin, ang mama mo dyan, magpahinga na rin. Kasi pagod na kayo. Hinakusap po yung kapatid ko, si David, natuwa rin to, salamat, nagpahinga na si nanay. Yun ang gusto niya eh. Bakit? Hindi naman tayo malungkot pag tayo mamatay. Ang kamatayan ng Kristiyano, hindi ka dapat malungkot. Di yung kamatayan ng Kristiyano, katuwaan po yan, kagalakan po yan. Sabi ng beloved sin, that is the homecoming. Pag namatay ka sa lupa, yung temporaryo mong physical ng katawan, babalik na po tayo sa ating totoong tahanan. Amen. Totoong tahanan. So, babalik ka sa totoong tahanan, di matuwa ka. Forever ka nang titira doon sa langit, tuwang-tuwa ka doon. Kasama mo na ang ating pinakamamahal na Panginoon. Palakpakan po natin, Diyos. Sabi ko sa mga bangking ko, natahimik siya. Kung ayusin mo na si nanay dyan. Kaya kailan punta mo dito? Sabi ko, magpray lang. Ayusin pa namin ni ate nini mo dito kasi marami kami mga Thanksgiving anniversary. Bawat unahin mo natin, mahal na Panginoon. Bahala na. Ngayon, sabi ko, kailangan, text ako, sabi ko, Ning, baka Monday dito, alis kami kaagad. Kaya para, pagka Monday, pagka Tuesday, pagdating ko dyan, ilibing kaagad si nanay. Balik kami kaagad niya, ganun ba? Hindi kasama sila, tita nini, pati mga batang, hindi na siya kasama nin kasi mahirap magbiyahe. Maraming mga documents, maraming asikasuhin. Kami lang, ako lang, importante. Sabi ko niya, Tito, hindi pwede ilibing si Lula sa Martes. Kung bakit? Kasi November 1, 2, and 3, sirado ang sementeryo. Ganun ba? November 4 pambuksan para lang kay Lula. Uy. Sabi ko, ganun ba? Totoo na pala, bawal pala eh. Di ngayon, nagbago, imbis alis kami, sabi ko, bukas na kami alis kasi yung sakyan namin na barko, paskat na lang. Daily, 4 p.m. So makahabol pa. But supposed to be ngayon eh. Para bukas, ang sakyan namin, yung Montenegro 8 a.m. Ay nagbago. Sabi ko, anong gawin natin doon? Alis tayo. Imbis pa ilibing eh. Sabi natin, dapat Merkulis ka na alis, sama na kami. Sabi ko, wag na, ako na lang, kay mahirap. Kaya nagbago. Kaya sabi, all things work together for good pa rin. Sabi ko, ano bang mga problema dyan, mga pangailangan? Ang Panginoon talaga napakabait. Hindi ko pala alam, buhay pang nanay ko, si nanay pala, gipigyan na ng plan sa St. Peter. Tignan mo, buhay pa nanay ko eh. Alam na mamatay na pala. Hindi ko alam. Kaya bayad na yung kabaong ng nanay ko, bayad special pa. Sabi ng pamangkin ko, Tito gusto mo? May video pa? Kung hindi na kailangan video, marami cellphone mag-video. Mas importante malibing. Tapos, yung lupa pala na libingan ng nanay ko, pinagawa na pala nila. Sabi ko, bakit still pala yung kamatayan ng mama ko? Di plastado na. Wala na kami bayaran sa St. Peter. Wala na. Ayos na yung libingan. Sabi, pagdating ko doon, di wala akong gastos. Gasolina lang, kurudo. Napakabait ng Diyos. Greatest provider.
Amen ba? Everybody say, praise the Lord. Sabi ni beloved Pitch, Kuya, kuha kayo dyan ng ganito pang. Sabi ko, hindi nabigay ang Diyos na nagplaster lahat sa akong mama. Ganun ba, Kuya? Kung napakabait ng Panginoon. Ngayon, sabi ng kapatid kong backslider, hindi bawal mag-ihaw ng manok. Bawal din magkain tayo ng pasayan, mga hipon, mga alimasag. Kaya nagpa-order man ko. Siguro sinong sabi? Yun ang sabi nila. Hindi tayo magkaon ng alimango nito. Isda lang. Bawal daw mag-ihaw ang pamilya ng manok. At bawal mag-ihaw ng karne sa bahay ng pamilya. Sabi ko, anong binili mo? Baboy. Lalo bawal sa akin yung baboy. Bawal sa inyo yung manok. Pasayan, lalo yung baboy bilhin mo. Bawal sa akin. Ganun ba? Hindi naman kakakain eh. Bilan lang kitang 2 kilong isda. Okay na yan. Kung ilan bang baboy kailangan natin? Kulang yung isang baboy. Dapat kung isang baboy, 60 kilos. Sabi ko, dalawahin mo na kababoy, tag 30 kilos, hindi may hirapan. Yun, bumili na siya ng 2 baboy. Ihawin lang, grabe yung mga tao. Sabi, kayo lang magkain ng baboy. Wala akong pakialam sa baboy nyo. Basta ako, inuunan, sinugba, pinaksiw, tinulaukin ako. Sapat na sa amin yung isda. Busog na busog ba sa baboy? Sabi ng kapatid ko, Day, ayaw ni Nunong magpaka-ihaw no. Sabi niya, may ilig mo na mo to disparatis. Kaya baka na mga matay among mga palabwas pamilya kay magmanok manglupad. Kung magdaghan mamatay eh. Amen. Sila matakot, sila mamatay. Kaya wala mas na kay Kristo. Yung magay Kristo sa Panginoon, hindi tayo matakot mamatay. Bakit? Always ready tayo dahil pag namatay tayo, sa piling tayo ng ating mahal na Panginoon. Amen ba? Amen? Hindi lang pinansyal ang ginaprovide ng Diyos. Higit sa lahat, pag Kristiyano tayo, ang pinuprovide ng Diyos, yung ginatawag natin, God's provide finally in eternity. Ito ang pinaka-importante. Ang Panginoon nagpo-provide ng final destiny natin. Sila, hindi nila alam yon. Akala na matay, tama na, gagastos sila, pakakain. Hindi po. Hindi nila kasi alam kung saan sila pupunta. Wala sila kabalo, package deal na ang provision ng ating mahal na Panginoon. Provision, ultimate provision, has already been given in the gospel. Ang provision, binigyan na ng Diyos sa ating ultimate provision has already been given in the gospel. Dito na sa atin. Ultimate yun. Na provision, binigyan ng Diyos sa atin sa gospel. Yung kaligtasan natin, binigyan na ng ating Panginoon magitan ng banal na kasulatan. Hindi ito ngayon tayo, nagtatamasa tayo ng salita ng Diyos. Pinamuhay natin ang salita ng ating Panginoon. After that, God's provide finally in eternity. Ito po ang ating buhay. Ang ina sinicure, St. Peter, eternal garden. Hindi lagi provide yung kanyang buhay na walang gan sa ating sa langit. Ang Panginoon iba, i-provide tayo finally ang ating buhay na walang gan sa langit, mga minamahal. Palakpakan po natin ang ating pinakamahal na Panginoon. Kaya yung pag-provide ng Diyos, mga minamahal, ay 4. Kanina, i-provide ng Diyos ang ano? God may provide differently than we expect. Pangalawa, God provide more of Himself. Ibigay ng Diyos mahigit sa ating buhay, yung mga pangailangan ba? Kaya sabi ng Biblia, huwag mo isipin anong kainin mo, anong idamit mo. Yun ang ibig sabihin. God provides more of Himself. Mahigit pa yan. Kaya sabi ng Biblia, yun ba lang iniisip mo? Pagkain lang? Damit lang? Ang Diyos, bihisan ka. Higit pa sa ginugusto mo sa buhay mo. Dahil yung mga bulaklak dito, binihisan ng Diyos. Yung mga ibon, pinakain ng Diyos. Mas mahigit tayo sa bulaklak at sa mga ibon. Everybody say, praise the Lord. God provides more of ourselves. Sobra pa. Ngayon, pinapugi tayo ng Diyos. Amen. Pagkasuot ka ng barong, para kang senador. Amen ba? Amen. Labas ka dyan, punta ka sa mall, pag nag-long sleeve ka, pati gwardiya sa gate pa lang, nakatingin na sa'yo eh. Pati yung mga, pumunta ko sa Gisano, nagbarong ako eh. Sabi ng guardia, Sir,
Wala na, huni na humingi ng QR code eh. Pagdating ko doon, tingin niya mga dispatchadura eh. Kasi may nakabarong eh. Nung gano'n ako eh. Pati yung mga boy doon sa Gaisano, ay, sir, bulong-bulungan sila. Kasi ngayon lang ako nakita nagpasok na kabarong eh. Hindi man di basta-basta yun. Hindi na alam. Hindi tayo basta-basta. Anak tayo ng Diyos eh. Ambasador tayo ni Kristo eh. Pagpalakpakan po natin ang ating malapay noon. That's why God provides more of Himself. Amen ba? So, number 3, God's ultimate provision has already been given in the gospel. Ito na po. Ang ultimate provision, grabe, has already been given in the gospel. Ebanghelyo ng kaligtasan, matagal lang, ultimate niyan, di basta-basta. Na binigyan Diyos ating libreng kaligtasan. Pang-apat, God provides finally in eternity. Buhay na walang gan ang pangako sa atin ng Panginoon. Amen ba? Amen. Buhay na walang gan, kompleto. Kaya sabi ko sa mga kapatid ko, kayong kapatid ni CJ, yung papa ni CJ, yung si pamangkin ko dito, dating worker yan, preacher pa. Magaling magpaawit, magaling mag-preach, preacher yun, matagal. Ngayon, kawawa. Kaya umiyak ako dahil kawawa, payat na payat. Pinangaralan ko isang araw. Sabi ko, magaling ka lang humingi sa akin pag mambayad ng utang mo. Para mabayaran mo utang mo, pagpalahin ka ng Diyos, balik ka sa Panginoon, magpasting ka. Anong sagot sa akin? Mahiya na ako to. Sabi, hindi ka mahiya mga utang, hindi ka mahiya magbarkada, mag-inuman sa mga barkada mo. Sabi niya, pastor man mga barkada ko. Anong klaseng pastor yan? Pastor ng demonyo, pastor ng Diyos yan. Dito ka sa kasi totoong Diyos ang pinaglingkuran natin. Bakit hindi pagkaibigan ka sa mga pastor, ng mga hiwi, ng mga pastor na katulong sa iyo? Ngayon, tingnan mo katawan mo, wasak na. Kaya sabi ko, kawawa ka. Pinalit mo ang sanlibutan sa kaligtasan na buhay ng walang gan, pinakita mo, binigyan ng Diyos sa iyo. Manggagawa ka dati, preacher ka dati, Diyos mo kusid. Saan ka na ngayon? Kaya, hindi natin masisi mga loved ones sa pamilya at hindi natin kanya-kanya kasi tayong kaligtasan. Nalungkot man tayo, wala tayong magawa. Pinili nila yon. Hindi naman tayo nagkulang sa pangaral, sa kanilang pagtutuwid. Pinili nila yon, wala tayong magawa. Sagutin lang ko, sa Panginoon makuto. Sumasamba naman ako to. Mga pastor pa nga kasama ko to. Pero sabi ko, bakit? Sige ka inom. Sige ka barkada. Nagpro-fraternity. Kung sa tumanda, nagpaternity ka dahil sa barkada. Sabi ko, anong nangyari sa buhay mo? Wala ka na. Basta to, tulungan mo ngayon kasi dito yung babae sa barangay. Inako sa ako, utang. Kung hindi ko mabayad sa utang mo, tawagan ko yung inutangan mo kung totoo. Ibinigay naman yung number, tumawag sa akin babae. Walang problema si Sir Nuli, okay man, pero singilin ko talaga sa utang niya. Ay, tayo na mo, sabi ko, kung naglingkod ka sa Diyos ng taos puso, hindi dapat magkautang-utang ka. Dahil may pangako ang Diyos, hallelujah. He can supply all your needs according to His riches. Kaya pag hindi ka na maglingkod sa Panginoon, talalikuran mo ang may-ari ng kayamanan, maghirap ka. Kahit anong gawin mo, maghirap ka. Bakit? Yung nagpro-provide, nagsusupply ng kaligtasan natin, buhay na hanggan, at kagaling ramdaman at papapalang material tinalikuran mo. Sino ngayon na mag-provide, mag-supply sa'yo na tinalikuran mo ang may-ari ng kayamanan? Tiisin mo ang paglingkod, speaking by pagsubok ka. Dahil ang paglingkod sa Diyos, dahan yun. Hindi ka agad payamanin ka. Dandahan, dumaan ka muna sa pagsubok, katulad kay Job. Ngunit yung nawala kay Job, na-prove ng Panginoon ng kanyang sinsiridad pananampalataya, binalik ng Panginoon kay Job ang nawala. Sobra-sobra pa ng pagpapala. More than different that we expect. Ang ibigay ng Diyos, yan ang pangako ng ating Panginoon. Plus, buhay na walang hanggan. Basahin nyo sa screen. God will provide differently than we expect. Number 2, God provides more than of Himself. God, ultimate provision has already been given in the gospel. At number 4, God provides finally in eternity. Yan po ang provision ng Diyos. 4 truths about God's provision.
Provision means the providing or supplying of something, especially of food or other necessities. Yan po iba-ibang klaseng pag-provide ng Diyos sa pangailangan ng tao. Kumplito ang Diyos magbigay ng provision. For in Him, we are complete. Palakpakan po natin, Diyos maminamahal. Awitan natin ang ating mahal na Panginoon. Hallelujah! Ang Diyos may-ari ng lahat ng bagay. Huwag nating limitahan ang provision ng Diyos sa buhay natin. Ngayon, nasa pagsubok tayo sa kahirapan, pinintulutan ng Diyos. Patuloy lang. Patuloy lang, sambahan Diyos. Katulad kayo, kahit mawalaan ka, ibalik naman ang Panginoon sobra-sobra pa. Sa ini-expect mo, Things work for our good. Though sometimes you can't see how they could. hallelujah! Struggles that breaks our heart in two. Sometimes brought us to the truth. There's no what's best for us. These ways are not our own. So when the pathway goes deep and you just can't see, remember it's still on the ground. God is still right. To be mercy. Hindi tayo pabayaan ng Diyos. God is So, napakabait ng Diyos, hindi na maging masama sa atin. so when you don't understand, when you don't see His plan, when you can't Magandang plano niya sa atin. trust His This is the Master's plan. He holds your future in His hand. Don't leave us now. For our home is found in Him. We walk in His presence. He's still the first and the last. Be just like Him. He's still right to be taken. Napakamaman na marunong sa ibang kapatid. To be taken. We don't understand. Hallelujah! God is so wise to be mistaken. Kanyang Ginoo, Singit, hallelujah. Salamat sa mga
Salamat sa mga pangako. Kompleto ang iyong provision sa aming buhay. Pinansyal, material, pisikal, higit sa lahat, spiritual. Plus, buhay na walang hanggan. Hallelujah. Finally, eternal in heaven. Hindi mabayaran ng isang bilyon, trilyon nga kwarta. Kapalit ang langit, buhay na walang hanggan sa langit. Kahit wala ka dito sa lupa, ulitin natin mamaya, matumbas, makumpir. Ang pangako na buhay na walang hanggan sa langit. Ngunit kung sincero tapat tayo, may pangako ang Panginoon. He provide and supply us everything that we need and other necessities of our life according to His riches in glory. Di tayo pabayaan Diyos nga magutom, maghirap. Hallelujah! Complete provision ng pangako ng Diyos. Hindi tayo matakot mawalang buhay rin sa lupa. Dahil after life in this earth, we have a final destiny, eternal in heaven. Pangako, maraming salamat sa pangako mo. Napakabait mo sa aming buhay. At kami nagkukulang, nagkakasala, kamali, still, nanatili ang pangako mo sa amin. Hindi ko mukubas ng mamali ang pangako mo sa aming buhay. Hallelujah! Mawala pa ng aming temporaryong buhay sa lupa. Mayroon kang pangako sa aming totoong buhay sa piling mo sa langit. Kaya maraming salamat sa buhay na walang hanggan. Lahat tayo dumalangin, mga minamahal, magsisi tayo. Upang manaman natin ang matamis to ang inisisip. Nandito tayo ngayon na ilaala natin yung katawan ng Panginoon naghirap sa Cruz Calvario. Na kailangan niya kanyang dugo, hallelujah, manaman sa puso, malinis tayo at mapatawad. Manaluyan tayo ng matamis sa presensya. May balik sa puso natin presensya, maribayb tayo sa ano to. Manaman natin ang pag-ibig, provision ng Diyos spiritually. Hallelujah! Jesus. Mahal na Panginoon, kami mga taong makasalanan. Kahit anak mo na kami, minsan nakalimutan namin. Makasuway pa rin kami sa iyong kalooban. Dahil tao lang kami. Minsan makalimutan namin ang provision mo na pangako sa buhay namin. At sa mga oras na to, narito ka mo humihingi ng kapatawaran sa iyo. Lahat namin pagkukulang, mga kasala, mga kamali. Patawarin mo kami, Lord. Gawin mo kaming karapat-dapat to partake this, thy broken body and thy blood was shed from thy body, Lord, for the forgiveness of our sin, Lord. Bless us so much to the Lord, to the first leading prayer, beloved pastor, in the prophet, Lord, in Jesus' name. Hallelujah. Sabi ng Biblia, mga minamahal,
before we eat that bread and drink that cup, see to it ng ating puso ay malinis. Kaya sa Biblia, susiin natin puso natin. Before we eat that bread and drink that cup, let whosoever eat that bread and drink that cup unworthily, hindi karapat-dapat, sila po'y magkakasala sa katawan at dugo ng ating Panginoon. Itong dahilan, marami ang nanghina, marami ang nagkasakit, at maraming nangamatay. Di wala na bigyan pansin halaga itong sagrado nga bagay na to. Nga pag-alaala, biniiniwan ng Panginoon, nga please do it in the remembrance of me. Di isa tayo sa katawan ng ating Panginoon. We are Lord's body. Katawan tayo ng ating Panginoon, isa tayo sa ating mahal na Panginoon. Kaya isipin natin, mga minamahal, habang kinakain natin yung tinapay na to, isipin natin, ito'y katawan ng Panginoon na dugmok, na durog, nawasak sa krus ng Kalbaryo. Habang inawakan natin, bulay-bulahayin nyo. At nagpasalamat na siya. Yung tinipik-tipik ang tinapay at sinabi, ito ang aking katawan na nadurog dahil sa inyo. Kainin nyo to sa pag-alaala sa akin. Kainin. Hallelujah. On the same manner, awakan natin yung kupa. The blood of our Lord Jesus, who shed from His body. Itong maghugas sa ating kasalanan. Tapos sa hapunan, kinuha ang kupa at sinabi, itong bagong testamentos ng aking dugo. Inumin niyo to palagi sa pag-alaala sa akin. Inumin na. Hallelujah! Maraming salamat, Lord, for the great provision. Pinangako mo sa buhay namin kompleto. Mapapalang material, pinansyal, pisikal, higit sa spiritual plus buhay na walang hanggan sa langit. Salamat sa ministry ito. Salamat sa aming mga pastor, sa kaligtasan na libre bigay mo sa amin. Hallelujah. Di man kami karapat dapat. Hindi kami deserving sa mga pagpapala mo. Ngunit kinahabagan mo kami. Kinaawaan mo kami. Hallelujah! Salamat sa pasensya. Mga minamahal, habang naramdaman pa natin ang presensya ng Diyos, itaas yung kamay, manalangin po tayo. Sabihin natin ang problema natin, mga pangailangan sa Panginoon. Ask anything, because He has a promise, the great provision He has given to us. Opo, mahal na Panginoon, we trust Thy promises that You provide us and supply us everything. You know our needs and necessities in our life, Lord.
We are here asking forgiveness from Thee. Humble ourselves to the Lord. Wala kami magawa pag wala ka. Salamat sa iyong pangako sa amin. Your great provision, divine provision, Lord. Kompleto, please. Ipagkaloob sa amin ang kagalingan ng karamdaman. Pagbabago ng buhay. Provide us and supply us financially and materially. Solve our problem, Lord. Higit sa lahat, special blessing spiritual. Revive us completely, Lord. Yung presensya mo manatili sa puso namin. Pagpalain mo na busan kami, Lord. Tulungan mo kami. Huwag mo alisin sa puso namin yung matamis mong presensya. Hallelujah! Pagpalain mo kalubusan, Lord. Sinatdalangin yung propeta mga pastor sa pangalan ni Isus. Singgit, hallelujah. Ang isa nakataas yung kamay, isa patos yung ulo. Lahat tayo dumalangin. Hallelujah. Opo, dakilan Diyos sa mamanal sa pangalan ni Isus, Lord. Ibaba mo yung kapangyarihan sa aming kalingitan minsanan pa ngayon. Sa nadalangin ng aming malapastor, yung time prophet, Lord, ngayon din. Halayaan mo sinasaway, mga demonyong problema, kahirapang karamdaman sa balatian. Alisin mo sa makatawan mo sa araw ng itong blasted, chilling, financially, physical, spiritually, devices and problems is their life and poverty, Lord, bless them so much abundantly. Hallelujah, by means of thy provision, your promise to us right now, my God. In Jesus' name, in Jesus' name. Amen and amen. Praise the Lord. Hallelujah. Everybody say, praise the Lord. Palakpakan natin ang Diyos may na mahal. Wala tayo tumayong. Lumukso tayong 3 beses. Malakas kang pagsinggit. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord, praise the Lord. Amen. Mga minamahal, ayaw mag-absent. Miyerkules, Biyernes at Linggo, patuloy tayo maglingkod sa ating Panginoon. At idaan nyo po, agi nyo diya sa boxes natin. Templates, yung puti nga bag sa television at ang brown ay sa lupa natin yan. Padayon mga minamahal. O malapit na po ang December 19, ating pong church anniversary dito po sa dako ng CDO. So we need your pledges, yung special offering, tinatulong-tulong tayo para papalain tayo ng ating mahal na Panginoon. No? Kukuha muna tayo ng special offering sa mga dagdag na mga pangailangan natin sa church. Dakilang Diyos sa pangalan ni Jesus. Patuloy kami humingi ng tulong habang sa iyo, mahal na Panginoon. O talangin, mahal na Pastor. Please return the blessing to thy brethren, Lord. Always share the blessing to the church. In Jesus' name, amen. Pastor. Peace, joy in the Holy Ghost. Righteousness, peace, and joy in the Holy Ghost. That's the kingdom of God. Righteousness, peace, joy in the Holy Ghost. Righteousness, peace, and joy in the Holy Ghost. That's the kingdom of God. Don't you wanna be a part of this kingdom? Don't you wanna be a part of this kingdom? Don't you wanna be a part of this kingdom? I want everybody. Let's peace, joy in the Holy Ghost. Righteousness, peace, and joy in the Holy Ghost. That's the kingdom of God. Righteousness, peace, joy in the Holy Ghost. Righteousness, peace, and joy in the Holy Ghost. That's the kingdom of God. Don't you wanna be a part of this kingdom? Don't you wanna be a part of this kingdom? Don't you wanna be a part of this kingdom? Part of this kingdom. Don't you wanna be a part of this kingdom? Don't you wanna be a part of this kingdom? Come on, everybody. Amen. Manindog na tanan, mga minamahal, para hindi na maglisod ka mo mag-forward kay nakatindog naman para sa ating special offering, pledges, caroling sa ating beloved finest choir. Amen? Oh, finest choir. Oh, sige.
Habang wala pa sila kumakanta, ihulog nyo na. Para di na magdugay. Angels we hovered and high, sweetly singing of the way. Heaven mountains in reply, echo with the joyous praise. Gloria in excelsis Deo. Gloria in excelsis Deo. Bless you, mga beloved Jesus Finest, Direction Choir, sing awitin. Mga minamahal, sa December 19 na po yung ating anniversary. So, sa Sunday, next Sunday po, magsugod na kita, maghatag na kami ng inyong ng mga subrinyo. Amen. Para po sa gastusan natin sa Thanksgiving din natin. Para mag-befriend na po kayo, mga minamahal. No, malapit na kasi, malapit na. November na ugma eh. So, wala lang, isa kabulan kapi na lang ang ating koleksyon, mga minamahal. No? Palihog na lang para tayo ipagpalain ng ating mahal na Panginoon. Amen ba? Panindog tatanan, may saon ko sa ating closing prayer. Wala yung picture nagkaabot ya? Wala. Anthony, ikaw? Wala ka busis? Ako na lang, may busis pa man. Ites yung kamay, mga minimal. Tayo po'y manalangin sa ating closing prayer. Opo, dakilang Diyos, maraming salamat sa bagatawa mo sa amin. Na natapos ang gawain sa iyong gabay protection. Salamat sa matamis yung presensya. Nilangisan mo yung tunyong gawain. Panginoon, wala kami magawa pag wala ka. Maraming salamat for the anointing, for the guidance, protection sa amin, nagkarating maluwalhati. To the first prayer, ng mga pastor, sa time prophet, beloved children, sa aming pag-uwi, sa aming tahanan. Uwi mo kami. Paano kami hatid dito ng malahati? Hatid mo kami sa aming tahanan ng maluwalhati din with your protection and guidance, malang Panginoon, at ibalik mo kami sunod nga araw, Wednesday, Lord, at ikaw mag-supply kanunay ng provision sa panginanglanon ng iglesia at panginglan bawat sa amin, makaparticipate kami sa mga pangilangon sa church. Bless us so much, Lord, right now again sa magpauli. Sa pangalan ni Jesus, Amen. Praise the Lord. Maglamanaway kita minamahal. We love you in the Lord, nor this loves you more. Iyagin niyo sa baksis sa ating mga pledges dyan. Kindly lang. Tingling uranan, tabang-tabangan, taog kamada. Para tayo palangin. Ang magpalihans, tiri po. Tabang-tabangan, taog. Ilabin mga workers, preachers. Kuya, anniversary daw. Ha? Anniversary po. December 19. Sa CDO. Ako nga, CDO. December 19 po ang ating Thanksgiving anniversary dito sa CDO. December 19 po, kung yung kalimutan. Yes, I love You with the love of the Lord.
Yes, I love you with the love of the Lord. Beloved choir, check your duties po. Your heart. Duties. Wala po munang uwi, mga choir. My King. Yes, I love you with the love of Leaders, the Lord. paki-check yung mga duties po ng mga beloved choir. Yes, I love you with the love of the Lord. Yes, I love. Yes, I love